Tuluyang nabuo ang anyo ng Red Spirit Flower na napapaligiran ng maningning na berdeng enerhiya habang marahang lumulutang sa himpapawid. Nang maramdaman nito ang papalapit na presensya ng mga kalaban, agad itong naging mapagbantay. Walang pag-aalinlangang naghanda ang espiritual na bulaklak laban sa pinagsanib na puwersa ng dalawang kalaban. Mula sa kanyang palad, agad itong nagpakawala ng isang malakas na bugzo ng berdeng enerhiya na mabilis na rumagasa at direktang tumama sa kalaban. Gayunpaman, nagulat ang espiritong bulaklak nang bigla na lamang lumitaw ang dalawang kalaban sa kanyang mismong tabi. Hindi sila makapaniwala na ang isang simpleng bulaklak ay nagawang magkaroon ng anyong tao. Sa kanilang palagay, ito ay tila mas makapangyarihan pa kaysa sa Thundergourd Vine. Bagamat itinuturing lamang itong ikatlong ranggong trono, kapansin-pansin at tunay na kahanga-hanga ang taglay nitong lakas. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang Red Spirit Flower. Mula sa kanyang katawan, nagpakawala ito ng napakaraming matatalim na enerhiya na mabilis na sumalakay at sunod-sunod na tumusok sa katawan ng dalawang kalaban. Napagtanto ng Quicksand Throne Master na ang kapangyarihang iyon ay hindi nagmumula sa isang ordinaryong trono, ito ay nagmumula sa Void Attribute o katangian ng kawalan. Agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng kanyang buhangin upang makawala sa mga matutulis na enerhiyang tumarak sa kanya. Habang ginagawa iyon, galit niyang minura ang bulaklak sa gulat at hindi makapaniwalang may ganoon itong uri ng kakayahan. Samantala, napangiti naman ang Shadow Throne Master at sinimulang gamitin ang sarili niyang kapangyarihan. Unti-unti niyang ikinulong ang espiritong bulaklak sa makapal at madilim na anino. Hindi nagtagal, nabuo sa gitna ng kagubatan ang isang napakalaking bilog na anino na nagsilbing kulungan. Nabahala ang bulaklak habang patuloy naman itong pinagtatawanan ng Shadow Throne Master. Makalipas lamang ang ilang sandali, biglang nagsagawa ng isang mabangis na pag-atake ang Shadow Throne Master. Bumuo siya ng napakaraming matatalim na kristal ng anino habang sumisigaw na oras na raw upang mamatay ang kanyang kalaban. Nang ihagis niya ang mga matatalim na aninong iyon patungo sa espiritong bulaklak, buong pagmamalaki niyang isinigaw na sa kanya na ang kapangyarihan ng Wood Attribute Throne. Ngunit bago pa man tumama ang nakamamatay na pag-atake, isang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang biglang bumasag sa kulungang anino. Labis na nagulat ang dalawang Throne Master sa biglaang pangyayari. Samantala, tuwang-tuwa naman ang espiritong bulaklak nang makitang dumating na ang kanyang Panginoon at sinalo ang nakamamatay na atake. Ang dumating ay walang iba kundi ang maalamat na sealer, si Fang Yi. Gamit ang kanyang kapangyarihan ng apoy, walang kahirap-hirap niyang tinunaw sa sariling palad ang matatalim na enerhiya ng anino. Seryoso niyang tinitigan ang dalawang kalaban bago malamig na nagsalita. Sinabi niyang nitong mga nakaraang araw ay masyado nang naging walang pakundangan ang mga Throne Master mula sa Country A. Natigilan at tuluyang napatulala ang dalawang kalaban. Nang makita nila ang napakalaking anyo ng naglalagablab na ibon o phoenix na lumitaw sa likuran ng bida, agad nilang napagtanto kung sino ang kanilang kaharap. Ang napakalakas na espiritual na enerhiyang iyon ay pag-aari ng kilalang sealer. Ayon sa mga tsismis at alamat, matagal na niyang nalampasan ang antas ng Rising Sun Realm at nagmamay-ari ng maraming trono. Higit pa rito, taglay rin niya ang Sun God Throne, ang tronong nangunguna sa lahat ng ranggo. Kilalang-kilala ang kanyang nakatatakot na lakas. Noong nakaraan, mag-isa niyang nilusob ang Country B, tinalo ang buong bansa, at hinati pa ang teritoryo nito sa dalawa sa pamamagitan lamang ng isang paghiwa ng kanyang espada. Dahil sa matinding takot, nagmamadaling tumakas ang dalawang Throne Master. Doon nila napagtanto na maling tao ang kanilang nabangga, ang inakala nilang bakal lamang ay isa palang kabaong na maghahatid sa kanila sa sarili nilang kamatayan. Habang mabilis silang tumatakas, agad silang hinabol ng bida gamit ang naglalagablab niyang enerhiya ng apoy. Nang makita ng Quicksand Throne Master ang nakatatakot na pag-ataking mabilis na lumalapit sa kanila, agad siyang sumigaw sa sealer. Buong pagsusumamo siyang nagmakaawa na patawarin at pakawalan sila, sabay pangako na mula sa araw na ito ay hinding-hindi na sila muling tatantong pa sa teritoryo ng Xia Country. Ngunit seryosong sumagot si Fang Yi na matapos nilang galawin at tangkaing agawin ang kanyang Red Spirit Flower, ngayon ay maglalakas loob pa silang makipagtawaran. Sa marahang pagkumpas ng daliri ng ating bida, agad na pinalibutan ng naglalagablab na enerhiya ng apoy ang Quicksand Throne Master.
Malamig na idinagdag ni Fang Yi na napakarami niyang paraan upang matiyak na hindi na muling makatutuntong ang tulad nila sa teritoryo ng Xia Country. Sa pagkumpas ng kanyang kamao habang malamig na binibigkas ang salitang, kamatayan, tuluyang binalot at tinupok ng nag-aapoy na enerhiya ang Quicksand Throne Master. Wala itong nagawa kundi ang malamon ng apoy hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga. Nang mapawi ang makapal na usok, dahan-daang lumutang ang nagniningning na Quicksand Throne, na agad namang kinuha ng bida. Pagkatapos noon, nilingan ni Fang Yi ang kanyang pinsan na si Lin Yi at sinabi rito na may isa pang kalaban na kasalukuyang tumatakas, at hindi niya ito dapat hayaang makawala. Samantala, habang mabilis na tumatakbo palayo ang Shadow Throne Master, bigla itong napahinto ng tatlong matutulis na gintong balisong ng enerhiya ang hamarang sa kanyang daraanan. Sa pag-angat ng kanyang tingin, tumambad sa kanyang harapan si Lin Yi na nakahanda ng sumalakay. Doon napagtanto ng kalaban na ang batang nasa kanyang harapan ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Metal Attribute, isang uri ng kapangyarihan na kabilang sa ikalawang hanay ng mga trono. Sa kabila nito, hindi natakot ang Shadow Throne Master. Buong kumpiyansa niyang hinarap si Lin Yi at malamig na sinabing dahil ito ang hamarang sa kanya, ito na muna ang uunahin niyang paslangin. Agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng anino at mabilis na sumugod patungo kay Lin Yi. Subalit hindi nagpahuli si Lin Yi. Agad niyang pinaglapit ang kanyang mga palad at bumuo ng isang nagliliwanag na gintong kalasag. Matagumpay niyang naipagtanggol ang sarili bago naghanda ng isang napakalakas na counter-attack. Habang sumisigaw na gagamitin niya ang pagkakataong ito upang patunayan ang sarili, buong lakas niyang pinakawalan ang kanyang kamao. Dumiretso ang napakalakas na suntok sa ulo ng Shadow Throne Master, dahilan upang mapasuka ito ng dugo. Ngunit sa halip na mataranta, ang kalaban ay bigla na lamang ngumiti ng mapait. Maya-maya pa, nagsimula nitong ihiwalay ang sariling ulo mula sa kanyang katawan habang malakas na tumatawa. Nilait nito si Lin Yi habang sinasabing nahulog ito sa kanyang bitag at isa lamang itong hanggal. Nagulat si Lin Yi sa biglaang pangyayari habang ang humiwalay na ulo at katawan ng kalaban ay tuwang-tuwang tumatakas palayo. Sinabi ni Lin Yi kay Fang Yi na hayaan siyang subukang habulin ito. Hindi sumuko si Lin Yi, mabilis siyang pumailan lang sa ere upang habulin ang tumatakas na kaaway. Habang nasa kalagitnaan ng paghabol, sinimulang ipunan ni Lin Yi ang napakalakas na enerhiya sa kanyang buong katawan. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas hanggang sa kanyang likuran ay mabuo ang isang dambuhalang phantom ng isang babaeng mandirigma na gawa sa purong gintong enerhiya. Kasabay nito, isang nagniningning na pilak na espada ang nabuo sa kamay ng phantom, handang ibagsak sa tumatakas na kalaban. Labis na nagulat at napatulala ang Shadow Throne Master nang makita ang ginagawa ni Lin Yi. Hindi siya makapaniwala na ang isang batang tulad nito ay nakakayang magkontrol ng ganoon kadambuhala at kakilabot na sandata. Sa pamamagitan ng kanyang buong lakas at walang limitasyong kapangyarihan ng espada, ibinagsak ni Lin Yi ang nakamamatay na hiwa sa tumatakas na kalaban. Nang direktang tumama ang dambuhalang espada, napasigaw sa matinding sakit ang Shadow Throne Master. Sa tindi ng nawawasak na kapangyarihan ng ataking iyon, unti-unting naduraj at tuluyang naglaho ang kalaban hanggang sa maging abo. Hindi nagtagal, lumutang din sa ere ang nagniningning na Shadow Throne. Dahil sa matinding enerhiyang ginamit, napaupo si Lin Yi sa lupa habang hingal na hingal sa matinding pagod. Lumapit naman sa kanya ang bida habang nakangiti, pinapuri ang kanyang pinsan sa pagtatangkang kontrolin at ilabas ang lakas ng kanyang ikalawang trono. Samantala, sa loob ng isang malawak at dambuhalang templo, isang misteryosong lalaki ang tahimik na nakapahinga sa loob ng isang hola na napapaligiran ng mga pulang rosas. Bigla nitong naramdaman na isa-isang naglaho ang aura ng Quicksand Throne Master at ng Shadow Throne Master. Agad niyang napag-alaman na may ginawa na naman ang sealer. Maya-maya pa, isang misteryosong boses ang nang-usap kay Mail. Sinabi nitong dahil sa nangyaring ito, nawala ng bansang A ng dalawang Panginoon ng trono. Itinanong nito kay Mail kung ano ang ibig sabihin at layunin ng kanyang naging mga hakbang. Sumagot si Mail na wala itong ibang layunin kundi ang gawing pangunahing target ng sealer ang bansang A. Dahil dito, sinabi ng boses na kailangan na nilang baguhin ang kanilang buong diskarte, at inutusan nito si Mail na pansamantalang itigil muna ang alinmang kasalukuyan nitong ginagawa.